Hello, brilliant people! This is Jobert Pergozzi and welcome to Jobert Talks. Ayan, so kahit na may AC na tayo, ang init-init pa rin ng panahon. Super duper. Anyway, hindi ako nakagawa ng usual video na nakikita ninyo sa aking channel because medyo na-busy tayo today. Ang dami kong tinapos, ang dami kong ginawa. So, hindi ako nagkaroon ng time. Nag-attempt ako kanina sa lunchtime, kaya lang, nung nagsimula na akong magsalita, may pumasok na mga teachers. So, tinigil ko yung video kasi as much as possible, I don't want to include anyone here sa school. Gusto ko yung video ko, ako lang talaga ang bida. I don't want them to be part of it. Anyway, anong pag-uusapan natin today? Alam niyo mga my dear, very important ito na maintindihan ninyo. Kasi meron akong kilala, hindi ito yung first time. Ang dami ko nang na-encounter dito ng mga teachers na hindi nagtagumpay. Malungkot ako kapag nakaka-encounter ako ng ganito dahil alam ko yung pagod eh. Dumaan ako sa ganung proseso na bago ako nakarating sa trabaho, bago ako nakarating sa posisyon, kumbaga, napakahirap po para makapasok dito sa Taiwan. And then after that, magkakaroon ka lang ng problema kasi may mga sitwasyon sa loob ng school na hindi maiiwasan, ganun. So ngayon, etong kilala ko is pagdating niya dito back in 2023, September pa rin yung month, hindi na maganda yung kanyang experience doon sa unang school niya. So ngayon, tiniis niya kasi wala pa siyang ibang pwedeng gawin nung time na yon kasi syempre kakarating lang niya, 'di ba? So kailangan talaga magkaroon muna siya ng pera, para makabawi naman sa lahat-lahat, tapos may pangsimula siya. So tiniis niya yung una niyang school even if hindi siya maganda talaga yung trato sa kanya. Ngayon, naghanap siya ng panibagong school after nung unang school na kung saan nag-hire sa kanya nung nandun pa siya sa Philippines. So ngayon, nakalipat na siya finally. Tapos yung nalipatan niya mga my dear, napakaano talaga nung tadhana siguro sa kanya. Siguro hindi talaga sa kanya, para sa kanya yung Taiwan. Kasi alam mo, ang nangyari nito, nung nakalipat na siya sa bagong school, iba naman yung eksenang kanyang na-experience doon. Ibang challenge naman yung kanyang na-experience doon sa school na yun. Medyo matindi siguro ito kasi kahit anong advice ko sa kanya na kumapit siya, lilipas din yan, darating yung araw na magbabago din yung tao, ganun. Hindi niya na parang tinanggap yung advice ko. Nakinig siya pero nagdesisyon pa rin siya na umuwi. So, mga my dear, September ngayon, hindi ko sasabihin yung exact date, pero ngayong month na ito is pabalik na siya sa Philippines. So, kumbaga, nag 1 year lang siya dito sa Taiwan. I don't know kung nakabawi ba siya doon sa mga gastos kasi may certain months dito na wala siyang work. Kasi nung pag-alis niya sa kanyang first na school, in between, sa paghahanap, wala siyang trabaho actually nung time na yun. But I'm so happy na nakapag-survive pa rin siya, no? Naka-recover pa rin siya sa sitwasyon na yun. Kaya lang, last night kasi nung nag-message ako sa kanya, nung nag-reply siya na, yun nga, nagdesisyon na siya na i-give up ang kanyang work, nag-resign na pala siya last week. Nalungkot ako kasi close kami sa TikTok noon, tapos sa mga social media platforms, nag-uusap kami if meron kaming time. Ilang ulit na rin kaming gustong magkita together with other Filipino teachers doon sa kanilang lugar, pero hindi natuloy kasi may mga reasons, ganun. Tapos ngayon, flight na niya, nakakalungkot isipin. Kasi naawa ko sa mga Filipino eh. Hindi lang kasi siya yung pinakauna. Ang dami kong na-encounter dito na ganun yung sitwasyon. Kaya, kung gusto niyo mag-abroad mga my dear, magpag-isipan niyo talaga ng bonggang-bongga. Lalo na kung dito kayo sa Taiwan kasi medyo may standard talaga ang Taiwan sa pagtuturo ng English, sa accent, the way ka magsalita, and all other factors. Ang dami. Tapos, kailangan makisama talaga. Pero, minsan,
may pagkakataon talaga na medyo mabigat siguro yung napagdaanan ng isang tao, kaya nakapag-decide talaga sila na iwanan ang kanilang trabaho dito. Nalungkot ako kasi alam ko yung pagod ng in-exert ng isang teacher para makapagtrabaho dito sa ibang bansa, para makapunta sa Taiwan. Tapos, yung part na nag-decide talaga siya na mag-for good sa Philippines after a year of working here, medyo mabigat siguro yung pinagdaanan. Although, hindi niya sinabi sa akin yung detalye, yung buong-buong detalye talaga, pero alam kong mabigat kasi I'm sure naman hindi kayang i-give up ng isang teacher yung pinaghirapan niya bago siya makarating dito. So siguro mabigat talaga. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo lumipad, bago kayo mag-abroad, bago kayo maghanap ng opportunity sa ibang country, una, dapat talaga meron na kayong lisensya. Kasi ito yung maghuhook sa atin na meron tayong panlaban kahit papaano. Kasi lisensyadong teacher tayo back in the country, right? And then pangalawa, kung maaari mga my dear, dapat talaga TFETP kayo mag-apply. Mahaba ang proseso, ang daming applicants, ang daming mga requirements, pero napaka-safe talaga ng TFETP talaga na program dito sa Taiwan. Kasi if ever may mga sitwasyong hindi maganda sa school na kung saan ka na-assign o nagtatrabaho, meron talagang agency or yung TFETP kumbaga, may mga staff kasi yan sila na magme-mediate doon sa sitwasyon para mas lalong maintindihan. Kasi protected ka talaga. Unlike nung pumunta ka dito, nag-apply ka, yung mga Facebook post or mga online na mga post na yan, na kahit ano, nag-apply ka dyan, tapos natanggap ka, cram school yung napuntahan mo dito. Delikado kasi pag cram school sa totoo lang. Dahil negosyo po yan, and of course, kailangan nila ng maraming students, right? So, Filipino, hindi naman tayo masyadong, I'm not saying in general ha, pero alam mo naman na ang gusto nila is mga puti, mga native speakers or what, diba? So, yun. Medyo tagilid tayo dyan sa cram school na yan. Ang dami na talagang hindi naging maganda yung karanasan nila dahil sa cram school sila nag-apply. Kasi ang mangyayari ito mga my dear, kapag for example, kinancel yung contract mo sa cram school or hindi ka na ni-renew or whatsoever, ikaw kasi yung maghahanap ng work. Maghahanap ka ng panibagong school by yourself. Unlike kung under ka ng TFETP, si TFETP kasi yung maghahanap ng another school for you, ilipat ka lang nila. Kumbaga ganon. So, dapat talaga, dati ko pang in-advise sa inyo yan, pag nag-abroad kayo, pag gusto nyong pumunta sa Taiwan, make sure na meron kayong lisensya. Pangalawa, mag-apply kayo. TFETP, ang pinaka-recommended ko kasi yan ang program ko, but you can also apply mga legit na programs here. Pag kung maaari, ipaglaban mo ang TFETP kasi protected ka talaga 100% sa program na yan. Okay? Basta hindi lang kasalanan mo talaga kung bakit nagkagulo-gulo kayo sa school, 'di ba? So dapat alam mo rin kung hanggang saan ang limitasyon mo. So yun lang mga my dear, yun lang yung advice ko sa inyo kasi malungkot ako na kapag may nag-PPM sa akin na teacher na uuwi na sila ng Pilipinas kasi hindi nila kinaya, ganito, or nagdesisyon yung kanilang employer na i-cancel yung kanilang contract. Malungkot ako kasi alam ko kung ano yung pinaghirapan ni teacher para makarating siya dito sa Taiwan. So, hopefully, wala ng Filipino ang maka-experience nito. Kaya dapat handa talaga tayo kapag gusto na nating lumipad. Kasi alam ko na andito ka, pumunta ka dito, may pangarap ka. So, ang wish ko sa lahat is magtagumpay talaga kayong lahat or tayong lahat dito sa Taiwan. So, that would be all for today. See you again tomorrow for another video. Bye-bye!